Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pagtitiwala at pagmamahal ng isang ama? May mga pagkakataong ang inaakala nating kaligtasan ay siya palang pinakamalaking panganib. Sabi nila, ang sukatan ng pagiging isang ama ay nasa kakayahan niyang magbigay ng magandang kinabukasan para sa kanyang mga anak. Pero paano kung sa sobrang pagtutok sa pagbuo ng isang perpektong bukas ay hindi niya namamalayang winawasak na pala ang kanilang kasalukuyan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Marco Baleron sa kabanatang pinamagatang Ang Perpektong Kasinungalingan. Dumagundong ang boses ni Marco Baleron sa loob ng malawak na boardroom ng Baleron Corp. Ang bawat salita niya ay may bigat. Ang bawat datos na kanyang ipinipresenta sa quarterly report ay tila isang utos na hindi matitinag. Siya ang hari sa imperyong ito na binuo niya mula sa pawis at dugo. Ngunit sa gitna ng kanyang presentasyon, palihim na dumaplis ang kanyang mga mata sa isang silver na picture frame sa gilid ng kanyang laptop. Doon, nakangiti ang dalawang anghel na siyang tunay na yaman niya, si Tala, ang kanyang 6 na taong gulang na prinsesa na may mga matang kumikinang na parang bituin, at si Liam, ang 8 buwang gulang niyang bunso, na ang halakhak ay kayang pawiin ang lahat ng pagod sa mundo. At sa tabi nila, ang yumaong asawa niyang si Clara. Isang mabilis na kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Halos 2 taon na rin, ngunit ang sakit ay naroon pa rin. Sariwa at kumikirot sa tuwing maaalala niya ang nangiti nito. Bigla pumasok sa isip niya ang isang alaala. Isang hapon sa kanilang hardin, ilang buwan bago pumanaw si Clara. Hawak nito ang kamay ng isang babae, si Mahalina. "Marco, si Halina," masayang sabi ni Clara noon. "Siya ang kapatid na hindi ko kailanman nagkaroon. Ipinapangako ko, aalagaan ka niya at ang mga bata kapag wala ako." Napapikit si Marco ng mariin. Ang pangakong yun ni Clara ay isang basbas. Sa loob ng halos 2 taon, si Mahalina ang naging sandalan niya. Siya ang tumayong ina sa mga anak niya, ang tagapamahala ng kanilang tahanan, ang anghel na nagpapanatili ng kaayusan sa Villa Arcangel habang siya ay abala sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan. Sir Baleron, naputol ang kanyang pag-iisip. Tumango siya sa isa sa mga board members. "Yes, the projections for the next quarter are, in fact, conservative. We expect to exceed them." Ipinagpatuloy niya ang diskusyon. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ngunit ang isang bahagi ng kanyang isip ay nasa bahay na. Gusto na niyang umuwi. Gusto na niyang mayakap ang kanyang mga anak. Nang matapos ang pulong, sunod-sunod ang mga pagbati at pakikipagkamay. Isa na namang matagumpay na transaksyon. Isa na namang patunay ng kanyang galing. Habang inaayos niya ang kanyang gamit, naisipan niyang tawagan ang bahay. Nagring ito ng 2 beses bago sinagot ng malambing na boses ni Mahalina. "Marco, napatawag ka?" "Halina, kumusta? Pauwiin na ako. How are the kids?" Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Liam. "Heto, sinusubukan kong patulugin itong alaga mo," natatawang sabi ni Mahalina. Si Tala naman ay naglalaro sa kanyang kwarto. "Gusto mo siyang kausapin?" "Huwag na. Baka maistorbo ko pa. Just tell her daddy's coming home early." "Sige." "Mag-iingat ka sa pagmamaneho." Nakahinga siya ng maluwag. Panatag ang kanyang loob. Maayos ang lahat. Iyon ang laging sinasabi ni Mahalina. At wala siyang dahilan para hindi maniwala. Si Mahalina ang sagot sa kanyang mga panalangin. Habang naglalakad palabas ng gusali, kinuha niya ang kanyang telepono para tingnan ang kanyang schedule. Doon niya nakita ang isang missed call mula sa elementary school ni Tala. Kumunot ang kanyang noo. Marahil ay isang paalala lamang tungkol sa paparating na family day. Tatawagan na lang niya ulit mamaya. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan. Ang isip ay nasa masasarap na luto ni Mahalina
at sa mga yakap na sasalubong sa kanya pag-uwi. Ito ang buhay na pinaghirapan niya. Isang perpektong buhay para sa kanyang mga anak kahit wala na ang kanilang ina. Isang buhay na posible dahil kay Mahalina. Malapit na siya sa gate ng kanilang subdibisyon nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Balak sana niyang huwag pansinin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Hello? Isang boses ng babae na hindi niya kilala ang sumagot. Nagmamadali at puno ng pag-aalala. Is this Mr. Marco Baleron? Ama po ba kayo ni Tala Baleron? Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Yes, this is he. Why? Anong nangyari? Huminto ang mundo ni Marco sa mga sumunod na salitang binitawan ng babae sa kabilang linya. Sir Baleron, kailangan niyo pong pumunta sa St. Luke's Hospital. Ngayon na po. Ang anak niyo po, si Tala. Isinugod po siya sa emergency room. Ang isang tawag. Isang sandali. Iyon lang ang kailangan para gumuho ang mundong matagal mong inakalang perpekto at matatag. Parang kinakalawang na bakal na ipinako sa upuan ng kanyang mamahaling sasakyan, nanigas si Marco. Ang mga salita ng babae sa telepono ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Isinugod po siya sa emergency room. Tala. Ang kanyang tala. Walang pag-aalinlangan, ibinadya niya ang manibela, hindi alintana, ang umalingaw-ngaw na busina ng mga sasakyang kasunod niya. Ang tanging mahalaga ay ang makarating sa ospital. Bawat segundong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang St. Luke's Hospital, na dati ay ilang minuto lamang ang layo, ngayon ay tila nasa kabilang dulo ng mundo. Ano ang nangyari? Nadulas? Nahulog? Ang isip niya ay lumilikha ng 1,000 posibleng senaryo. Bawat isa ay mas masahol kaysa sa nauna. At sa bawat senaryo, isang tanong ang sumasampal sa kanya. Nasaan siya nang mangyari iyon? Nasa isang pulong, nagpapakitang gilas. Ipinagmamalaki ang mga numero sa isang screen habang ang pinakamahalagang numero sa kanyang buhay, ang kanyang mga anak, ay nasa panganib. Nang marating niya ang ospital, halos ipagbagsakan niya ang pinto ng sasakyan. Patakbo niyang tinungo ang emergency room. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat hakbang. Ang malamig at steril na amoy ng ospital ay tila sumasakal sa kanya. Tala Baleron, nasaan ang anak ko? Sigaw niya sa unang nurse na nakita niya. Itinuro ng nurse ang isang cubicle sa dulo ng pasilyo. Bawat hakbang ni Marco patungo roon ay bumibigat. At nang sa wakas ay masilayan niya ang nasa loob, ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila biglang naubos. Doon, sa isang puting kama na napakalaki para sa kanyang munting katawan, nakahiga si Tala. Ang isang braso niya ay nakasemento, may mga gasgas sa kanyang noo. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng R, kitang-kita ang mga nangingitim na pasa sa kanyang mga braso at binti. Ang kanyang masiyahin at bibang prinsesa ay ngayon ay isang munting figura ng sakit at takot. Anak, halos pabulong na, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay basag. Biglang may yumakap sa kanya mula sa likuran. Isang pamilyar na amoy ng pabango. Si Mahalina. Umiiyak ito ng malakas. Ang mga balikat ay nanginginig. Marco, patawarin mo ako. Kasalanan ko to. Humahagulgol niyang sabi. Naglalaro lang siya malapit sa hagdan. Sandali ko lang siyang hindi tiningnan at paglingon ko, nahulog na siya. Ang bilis ng pangyayari. Patawarin mo ako, Marco. Ang kwento ni Mahalina ay kapani-paniwala. Isang aksidente, isang kakila-kilabot na aksidente. Niyakap niya ito pabalik. Sinusubukang maging matatag para sa kanilang dalawa. Ngunit nang muli niyang tingnan si Tala, may kung anong hindi tumutugma. Lumapit ang isang doktor.
Isang lalaking nasa katanghalang gulang na may seryosong mukha. Mr. Baleron, I'm Dr. Santos. Doctor, kumusta ang anak ko? She's going to be okay, right? Stable na po siya. The fracture on her arm is clean, but we're monitoring her for any signs of concussion. Paliwanag ng doktor. Bago bahagyang hininaan ng boses at sinenyasan si Marco na lumayo ng kaunti kay Mahalina. Mr. Baleron, maaari ko po ba kayong makausap sandali ng pribado? Tumango si Marco. Ang kanyang pagdududa ay nagsisimulang sumibol. Iniwan nila si Mahalina na patuloy na umiiyak sa tabi ni Tala. Sir, seryosong sabi ni Dr. Santos, ayon sa kasama ninyo, nahulog po sa hagdanan ng bata. Oo, Doc. Yun nga po ang sabi niya. Tumingin ng diretso ang doktor sa mga mata ni Marco. The thing is, Mr. Baleron, I've been an ER doctor for 20 years. The injuries I'm seeing, lalo na ang mga pasa na may iba't ibang antas ng pangingitim na nangangahulugang hindi sabay-sabay na nakuha. They are not consistent with a single fall down the stairs. Ang mga salita ng doktor ay parang malalamig na patalim na bumaon sa puso ni Marco. Hindi tugma. Bumalik sila sa cubicle. Nagkunwari si Marco na walang nagbago. Pero ngayon, tinitingnan na niya ang lahat sa ibang lente. Pinanood niya si Mahalina habang marahan nitong sinusuklay ang buhok ni Tala gamit ang kanyang mga daliri. Isang perpektong imahe ng pag-aalaga. Tala baby, dito na si Daddy, malambing na sabi ni Mahalina. Everything's going to be okay. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Tala at sa sandaling iyon, nangyari ang isang bagay na nagpatibay sa lahat ng sinabi ng doktor. Sa pagdampi ng kamay ni Mahalina, si Tala, na kanina'y parang manhid at tulala, ay biglang napapitlag. Kumisap ang mga mata niya at sa isang iglap, ang blangkong tingin ay napalitan ng purong takot. Sinubukan niyang iurong ang kanyang katawan palayo. Ang kanyang maliliit na labi ay nanginginig. Isang maliit. Halos hindi marinig na ungol ang kumawala sa kanya. Isang tunog ng isang hayop na nasukol. Nakita iyon ni Marco. At sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang pag-iyak ni Mahalina, ang mga tunog ng makina sa ospital, ang mga yabag sa pasilyo. Lahat ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang panginginig ng kanyang anak sa takot sa mismong babaeng ipinagkatiwala niyang mag-aalaga dito. Ang anghel na tagapag-alaga. Ang sagot sa kanyang mga panalangin. Ang perpektong kasinungalingan. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mundo, 2 unipormadong pulis ang pumasok sa kanilang cubicle. Isang lalaki at isang babae. Ang babaeng pulis ay lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay seryoso. Tumingin siya kay Dr. Santos, pagkatapos ay kay Mahalina, at sa huli, kay Marco. Ang tingin niya ay tumagal sa mga pasa ni Tala. Mr. Marco Baleron? Tanong ng pulis. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Kami po ay mula sa Women and Children's Protection Desk. Nakatanggap po kami ng tawag mula sa ospital. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa mga mata ni Marco. Kailangan po naming kunin ang inyong pahayag, sir, tungkol sa posibleng kaso ng child abuse. May mga tahanang tinatawag na pugad ng pagmamahal, ngunit mayroon ding mga tahanang nagiging hawla ng kasinungalingan. At kapag ang mga pader nito ay gumuho, ang katahimikan na maiiwan ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ang salitang child abuse ay umalingaw-ngaw sa isip ni Marco, isang lason na dahan-dahang gumapang sa bawat ugat niya. Napako ang tingin niya sa babaeng pulis, pagkatapos ay kay Mahalina, na biglang natigilan sa pag-iyak at namutla na parang papel. Ang eksena sa maliit na cubicle ay naging isang surreal na bangungot. Ang mga sumunod na oras ay malabo.
Tanong, sagot. Mga pahayag na kinuha sa isang maliit at malamig na silid sa ospital, habang si Marco ay nagsasalaysay ng kanyang alam na halos wala. Si Mahalina naman ay buong diin na ipinipilit ang kwento ng aksidente. Mukha siyang biktima, isang tapat na tagapag-alaga na ngayon ay pinagbibintangan. Ang kanyang mga luha ay tila hindi natutuyo. Nang payagan na siyang bumalik sa silid ni Tala, sinabi ng mga pulis na kailangan nilang isama si Mahalina sa presinto para sa mas formal na investigasyon. Walang naganap na pag-aresto, isang imbitasyon lamang, ngunit ang bigat nito ay pareho lang. Habang isinasama si Mahalina ng mga pulis, lumingon ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsamo. Marco, maniwala ka sa akin. Pakiusap nito. Hindi ko kayang saktan si Tala. Mahal na mahal ko ang mga anak ninyo. Sa isang iglap, nag-alinlangan si Marco. Paano kung nagkakamali lang sila? Paano kung isa lang talaga itong malagim na aksidente? Ngunit ang alaala ng takot sa mga mata ni Tala ay bumalik. Tinataboy ang lahat ng pagdududa. Hindi siya sumagot. Tinalikuran niya lang si Mahalina at pumasok sa silid ng kanyang anak. Kinabukasan habang si Tala ay mahimbing na natutulog dahil sa gamot, nagpaalam si Marco sa mga nurse na uuwi muna siya saglit upang kunin ang bunsong si Liam at ang ilang gamit. Kailangan niyang tiyakin na ligtas din ang kanyang anak na lalaki. Ang pagpasok sa Villa Arkel ay kakaiba. Ang dating tahanan na puno ng init ay ngayon ay balot ng isang nakakakilabot na katahimikan. Walang masayang tawanan ni Tala, walang malambing na pag-awit ni Mahalina para kay Liam. Tanging ang mahinang pag-iyak lamang ng sanggol mula sa nursery ang sumalubong sa kanya. Kinuha niya si Liam mula sa kuna, niyakap ng mahigpit. Pinakain, pinalitan ng lampin-on at inilagay sa car seat. Habang ginagawa niya ang mga gawaing ito, na dati ay laging ipinauubayan niya kay Mahalina, isang alon ng pagsisisi ang rumagasa sa kanya. Gaano na ba siya katagal naging bulag? Gaano kadalas siyang wala? Nang maihanda na niya ang lahat para sa mga bata, isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagtulak sa kanya na pumasok sa master's bedroom, ang silid nila ni Clara. Ang silid na halos hindi na niya tinatambayan dahil sa sakit ng alaala. Ang lahat ay nasa ayos, malinis, at pinananatili ni Mahalina na parang isang dambana. Lumapit siya sa vanity table ni Clara kung saan nakatayo pa rin ang mga paborito nitong pabango. Hinaplos niya ang isang bote at ang amoy ng jasmine ay pumuno sa hangin kasabay ng pagbabalik ng mga alaala. Sa kanyang pag-iikot, ang tingin niya ay napatadpad sa isang malaking painting sa dingding, isang tanawin ng kanilang paboritong beach sa paglubog ng araw. Ito ang huling regalo niya kay Clara bago ito magkasakit. Sa sobrang bigat ng kanyang dibdib, nasandal siya sa pader at ang kanyang siko ay aksidenteng tumama sa gilid ng painting. Bahagya itong tumagilid. Aayusin na sana niya ito nang may mapansin siyang kakaiba. May isang maliit na puwang sa likod nito na hindi dapat naroroon. Dahan-dahan, itinaas niya ang painting at doon, nakasiksik sa isang maliit na espasyo. Sa pagitan ng pader at ng frame, may isang bagay na nakatago. Isang maliit, kulay chocolating leather-bound journal. Ang puso ni Marco ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito ang journal ni Clara. Alam niya dahil siya ang nagregalo nito noong kaarawan nito. Ngunit bakit ito nakatago? Nanginginig ang mga kamay na binuklat niya ito. Ang pamilyar na sulat kamay ni Clara na nooy yadboy eleganteng at diretso ay ngayon ay bahagyang garalgal at tila nanginginig. Binuklat niya ito sa unang pahina. Ang petsa ay halos 1 taon bago ito pumanaw. Nobyembre Ving, ilang linggo na akong nakakaramdam ng kakaiba. Laging pagod, laging nahihilo. Sabi ng doktor baka stress lang, pero iba ang pakiramdam ko. May mali. Si Halina, napakabait niya.
Lagi siyang nandyan. Nagtitimpla siya ng herbal tea para sa akin tuwing gabi. Sabi niya, makakatulong daw ito para lumakas ako. Ang sarap sa pakiramdam na may nag-aalaga sa akin ng ganito. Nagpatuloy sa pagbabasa si Marco. Bawat salita ay nagdaragdag sa kanyang kaba. Habang lumilipas ang mga pahina, nagbabago ang tono ni Clara. Disyembre 20, lalong lumalala ang pakiramdam ko. Nagsusuka na ako ngayon at ang puso ko ang bilis ng tibok. Pinainom ulit ako ni Halina ng tsaa niya. Sabi ko, parang mas lumalala kapag iniinom ko ito. Pero nginitian niya lang ako at sinabing bahagi lang daw iyon ng paggaling. Nagtitiwala ako sa kanya. Dapat, kaibigan ko siya. Ang huling mga entry ay ang pinaka-nakakakilabot. Enero 15, nakita ko si Anton kanina. May ibinigay siyang maliit na bote kay Halina sa hardin. Akala yata nila ay tulog ako. Nag-uusap sila ng pabulong. Nang tanungin ko kung ano yon, sabi ni Anton, ay pataba lang daw para sa mga rosas. Ngunit bakit kailangan ibigay ng patago? Bakit kailangan nilang magbulungan? Enero 28, hindi na ako makabangon nang hindi nahihilo. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang isinusulat ko ito. Tinikman ko ang tsa bago ito lagyan ni Halina ng honey. Mapait. Isang kakaibang pait na hindi ko pa nalalasahan noon. Itinago ko ang journal na ito para akong nagiging paranoid. Pero ang mga mata ni Halina, minsan, kapag akala niya ay hindi ako nakatingin, iba ang nakikita ko. Hindi kabaitan. Isang bagay na malamig. Nakakatakot. Pebrero 4, sinabi ko kay Marco na hindi maganda ang pakiramdam ko. Ngunit abala siya. Lagi siyang abala. Sinabi kong itigil na ang pag-inom ng tsaa, pero nagalit si Halina. Umiyak siya at sinabing hindi ko raw pinagkakatiwalaan ang pag-aalaga niya. Nagsisi ako. Baka nga guni-guni ko lang ang lahat. Iyon ang huling entry. Makalipas ang ilang linggo mula sa petsang yon, si Clara ay isinugod sa ospital sa huling pagkakataon at hindi na nakauwi pa. Isinara ni Marco ang journal. Ang katawan niya ay nilalamig sa kabila ng init ng silid. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanya. Hindi ito aksidente. Hindi ito sakit. Ito ay isang krimen. Isang dahan-dahan, kalkulado, at malademonyong pagpatay. At ang dalawang taong pinagkatiwalaan niya ng buong buo, ang kanyang matalik na kaibigan at ang kanyang sariling kapatid, ay nasa sentro ng lahat ng ito. Ang pag-iyak ni Liam mula sa sala ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Bigla siyang napuno ng isang bagong uri ng takot. Kung nagawa nila ito kay Clara, ano pa kaya ang kaya nilang gawin sa mga anak niya? Si Tala ay isang buhay na patunay. Si Liam, ang walang kamuwang-muwang niyang sanggol, ay nasa poder din ni Mahalina sa loob ng maraming buwan. Isang nakakasuklam na realisasyon ang tumama sa kanya. Hindi lang basta pag-aabuso ang nangyari. Ito ay bahagi ng isang mas malaki at mas madilim na plano. Nanginginig. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri niya ay halos hindi madial ang numero. Nang sa wakas ay may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Marco ay halos hindi marinig. Puno ng pinaghalong galit, sakit at takot. I need a lawyer, sabi niya sa kausap. My best one. Huminga siya ng malalim. Ang mga mata ay nakatitig sa journal. I think my wife was murdered. Ang mga salita, kapag isinulat sa papel, ay nagiging higit pa sa tinta. Ang mga ito ay nagiging mga multo ng nakaraan, bumubulong ng mga katotohanang kayang wasakin ang pinakamatibay na pundasyon ng kasalukuyan. At sa gabing iyon, para kay Marco, ang bawat salita sa sulat kamay ng kanyang asawa ay isang basag na salamin na nagpapakita ng isang imahe ng kataksilan na hindi niya kailanman inakala. Ang opisina sa loob ng Villa Arcangel ay binalot ng kadiliman. Maliban sa isahan,
at maliwanag na sinag mula sa desk lamp ni Marco. Ang ilaw ay nakatutok sa bukas na journal ni Clara. Ang mga pahina nito ay tila humihinga sa nakakabinging katahimikan ng gabi. Walang tulog, walang pahinga. Paulit-ulit na binabasa ni Marco ang bawat salita, bawat pangungusap, umaasang sa susunod na pagbasa ay mag-iiba ang kahulugan na mamamali siya ng interpretasyon, ngunit hindi. Ang katotohanan ay malinaw na parang kristal at matalas na parang bubog. Ang mga paglalarawan ni Clara sa kanyang karamdaman, ang unti-unting panghihina, ang pagbilis ng tibok ng puso, ang panlalabo ng paningin. Hindi ito mga sintomas ng simpleng sakit. Ito ay isang mabagal na paglason. Nanginginig ang mga kamay, binuksan ni Marco ang kanyang laptop. Ang modernong teknolohiya ay tila isang kalapastanganan sa sagradong sandaling iyon, ngunit kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang mabigyan ng pangalan ang halimaw na pumatay sa kanyang asawa. Sa search bar, tinipa niya ang mga salitang isinulat ni Clara. Mabilis na tibok ng puso, pagkahilo, pagsusuka, pagbabago sa paningin. Ang mga resulta ay lumabas kaagad. Mga artikulong medikal, mga forum, mga pag-aaral. Ngunit isang salita ang paulit-ulit na lumitaw. Isang salitang nagpatigil sa paghinga ni Marco. Digitalis. Kinilik niya ang link. Digitalis toxicity. Digitalis poisoning. Galing sa isang halaman na kilala bilang foxglove. Magandang ngunit nakamamatay. Ang mga sintomas ay perpektong tumutugma sa lahat ng isinulat ni Clara sa kanyang journal. Lahat. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ang herbal tea, ang tsaa na buong pagmamahal na inihahanda ni Mahalina gabi-gabi. Iyon pala ang sisidlan ng lason. Ang bawat tasa ay isang hakbang palapit sa kamatayan. Bigla, isang alaala ang sumalakay sa kanyang isipan, malinaw at masakit. Isang gabi, mga isang buwan, bago pumanaw si Clara. Umuwi siya mula sa opisina, pagod na pagod. Naabutan niya si Clara sa sala, maputla at nakahawak sa dibdib. Marco, hindi maganda ang pakiramdam ko, sabi nito. Ang boses ay mahina. Parang ang bigat-bigat ng katawan ko, lalo na pagkatapos kong inumin yung tsaa ni Halina. Abala siya sa pagsagot sa isang email sa kanyang telepono. You're just tired, Clara. Stress lang yan sa pag-aalaga sa mga bata. Sagot niya, hindi man lang nag-angat ng tingin. Magpahinga ka lang. Malaki ang naitutulong ni Halina. Magtiwala ka sa kanya. Ang mga salitang iyon, magtiwala ka sa kanya. Ngayon, ang mga salitang iyon ay parang mga nagbabagang pako na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang pagsisisi ay isang alon na lumunod sa kanya. Sinisikilis siya ng katotohanang naging bahagi siya ng pagkamatay nito. Hindi sa gawa, kundi sa kanyang kapabayaan. Sa kanyang pagiging bulag. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa journal. Sa huling mga pahina. Sa pangalan na nagpabagsak sa natitira pa niyang lakas. Anton, ang kanyang kapatid. Ang kanyang kaisa-isang kapatid. Nakita ko si Anton kanina. May ibinigay siyang maliit na bote kay Halina sa hardin. Nag-uusap sila ng pabulong. Hindi maaari. Si Anton? Bakit? Pera? Ang kumpanya? May sarili namang yaman si Anton. Hindi ito nangangailangan ng pera mula sa kanya. Hindi niya kailanman ipinagdamot ang anumang bagay sa kanyang kapatid. Sinubukan ng isip ni Marco na humanap ng ibang paliwanag. Baka napag-utusan lang si Anton. Baka hindi niya alam kung ano ang laman ng bote. Baka biktima rin siya ni Mahalina. Ngunit ang isinulat ni Clara ay malinaw. Nagbulungan sila. Ang lihim na pag-uusap, ang patagong pag-abot. Iyon ay mga kilos ng mga taong may itinatago. Mga kilos ng mga kasabwat. Ang imahe ng kanyang kapatid
na nakatayo sa tabi niya sa burol ni Clara, umiiyak at umaalos sa kanya, ay biglang naging isang kasuklam-suklam na larawan. Ang mga luha ba na yun ay totoo? O bahagi ng isang napakahusay na pagganap? Ang sakit ng pagtataksil mula sa isang kaibigan ay masakit. Ngunit ang sakit ng pagtataksil mula sa sarili mong dugo ay kayang durugin ang iyong pagkatao. Tiniklop ni Marco ang journal. Ang malambot na katad nito ay tila nagyelo sa kanyang mga kamay. Tapos na ang pagbabasa. Tapos na ang pag-aalinlangan. Ang natira na lang ay isang malamig at matigas na galit. Isang galit na ipinanganak mula sa sakit, pagsisisi, at isang matinding pangangailangan para sa hustisya. Hustisya para kay Clara at proteksyon para sa kanyang mga anak na ngayon ay nasa panganib mula sa mga taong dapat sanay nag-aalaga sa kanila. Tumayo siya. Ang kanyang pagod ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Tumingin siya sa bintana kung saan ang dilim ng gabi ay nagsisimula nang magbigay daan sa unang liwanag ng umaga. Isang bagong araw, isang bagong digmaan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay matatag na nag-dial sa numero ng kanyang personal na abogado. Si Attorney De Marco. Nang sumagot ito sa kabilang linya, ang boses ni Marco ay kalmado. Ngunit may bigat at lamig na hindi pa naririnig ng abogado mula sa kanya kailanman. Tony, panimula niya, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Cancel all my meetings for the week. I need you here, now. Marco, anong nangyari? It's 5 in the morning. May problema ba sa... Pinutol ni Marco ang sasabihin nito. Hinawakan niya ng mahigpit ang journal ni Clara. I think... Huminto siya sandali. Ang mga salita ay tila isang sumpa na ngayon lang niya binigkas ng malakas. I think my wife was murdered. Sa isang digmaan, ang unang hakbang ay ang pagkilala sa iyong tunay na kalaban. Ngunit paano kung ang kalaban ay hindi lamang nasa labas ng iyong pader, kundi matagal nang namumuhay sa loob nito, pinag-aaralan ang bawat kahinaan mo at ginagamit ang sarili mong mga pagkakamali bilang sandata laban sa iyo? Ang opisina ni Attorney Tony De Marco ay isang santuwaryo ng batas at lohika. Ngunit sa umagang iyon, napuno ito ng bigat ng emosyon at isang malagim na kwento. Nakaupo si Marco sa isang leather na upuan. Ang kanyang muka ay tila tinandaan ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Sa mesang salamin sa pagitan nila, nakalatag ang journal ni Clara, isang tahimik na testigo sa isang napakabagal na krimen. Tapos, nang magsalita si Marco, ang katahimikan sa silid ay masakit sa tainga. Si Attorney Condom De Marco, isang lalaking sanay sa mga komplikadong kaso, ay nakatingin lamang sa journal. Ang kanyang noo ay malalim na nakakunot. This is heavy, Marco. Very heavy. Sa wakas ay sabi ng abogado, ang kanyang boses ay seryoso. Ang mga isinulat ni Clara, kung mapapatunayan, ay hindi lang ebidensya ng murder. This is premeditated. A conspiracy. Kaya kong patunayan, madiin na sabi ni Marco. Ipapa-exhume ko ang labi ni Clara kung kinakailangan. Kukuha ako ng pinakamagagaling na investigador. Gagawin ko ang lahat, Tony. Tumango ang abogado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Gagawin natin yan, pero kailangan nating maging handa. Marco, ang babaeng ito, si Mahalina, o kung sino man siya, hindi siya basta-basta. Kilala ka niya. Alam niya kung saan ka malakas, at higit sa lahat, alam niya kung saan ka mahina. Huminga ng malalim si Attorney De Marco. Ang imahe mo sa publiko, Marco, isang brilliant CEO, a billionaire, pero bilang ama, you're always working, laging wala sa bahay. Ilang school events ni Tala ang hindi mo napuntahan? Ilang gabi kang umuwi na tulog na ang mga bata? This is your fatal flaw. At kung ako ang abogado niya, diyan mismo ako titira. Mga salita ng abogado
ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Totoo. Lahat ay totoo. Ang mga sakripisyo na inakala niyang para sa kinabukasan ng kanyang mga anak ay siya palang magiging bala na gagamitin laban sa kanya. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang sekretarya ni Tony. Ang mukha ay nag-aalala. "Sir, sorry to interrupt. May naghahanap po kay Mr. Baleron sa labas. Mula raw po sa korte." Nagkatinginan si Marco at ang kanyang abogado. Isang hindi magandang kutob ang biglang kumalat sa silid. Isang lalaking nakasuot ng barong at may dalang isang makapal na brown envelope ang pumasok. Walang emosyon, iniabot niya ang sobre kay Marco. "For Mr. Marco Baleron, summons." Nanginginig ang mga kamay na tinanggap at binuksan ni Marco ang sobre. Ang mga unang salita pa lang sa dokumento ay sapat na para manlamig ang kanyang buong katawan. Petition for temporary custody. Ang pangalan ng petitioner, Dalisay Magtanggol. "Dalisay," bulong ni Marco. Ito ang tunay niyang pangalan. "Ang bilis niya," sabi ni Tony. Kinuha ang mga dokumento at mabilis na binasa. "Marco, inunahan ka niya. She's playing the victim card." Kinuha pabalik ni Marco ang mga papel. Binasa niya ang bawat salitang nakasulat. Ang bawat pangungusap ay isang kasinungalingan na binalutan ng katotohanan. Isang obra ng manipulasyon. Nakasulat doon kung paano si Dalisay, sa kanyang wagas na pagmamahal sa mga bata, ang siyang tumayong ina, ama, at lahat-lahat. Samantalang si Marco, ang ama sa pangalan lamang, ay laging abala sa pagpapayaman, isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Nakadetalye doon ang mga petsa ng mga business trip niya, ang mga gabing hindi siya umuwi, ang mga importanteng okasyon sa buhay ng mga anak niya na pinalampas niya. Ang bawat salita ay isang patalim na sumasaksak sa kanyang budhi. Dahil alam niyang sa kabila ng kasinungalingan, may bahid ito ng katotohanan. Ang kanyang kapabayaan nang biglang mag-ring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Ang kanyang panga ay naninigas sa galit. "Hello." Ang boses sa kabilang linya ay malambing, mapaglaro, at puno ng lason. Ang boses ni Mahalina, ang boses ni Dalisay. "Marco, kumusta ka na?" "Hayop ka," mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay naglalaman ng pigil na galit. Isang mahinang tawa ang narinig niya. Now, Marco, ganyan ba ang pakikipag-usap sa taong nag-alaga sa mga anak mo? Nakuha mo na ba ang sulat ko? I'm sure your lawyer is explaining it to you right now, na sa mata ng batas, ako ang mas karapat-dapat na magulang. Hinding-hindi mapupunta sa iyo ang mga anak ko. Mamamatay tao. Patunayan mo. Hamon nito. Ang boses ay biglang naging malamig na parang yelo. "Habang naghahanap ka ng multo, ang mga anak mo ay nasa akin. Alam mo, Marco, sa kaibuturan ng puso mo, alam mong masasaya sila sa akin. Kaya sumuko ka na lang. Gawin mong madali ang lahat para sa kanila." Bago pa man makasagot si Marco, ibinaba na nito ang tawag. Nakatitig lang si Marco sa telepono. Ang kanyang dibdib ay nag-aapoy sa galit. Ang kapal ng mukha, ang tibay ng loob. Muling tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, ang abogado na niya ang tumatawag mula sa kabilang linya ng opisina. Sinagot niya ito. "Marco?" sabi ni Tony. Ang boses ay mas seryoso pa kaysa kanina. Nakatawag na ang investigator ko. The woman, Dalisay Magtanggol, has a history. Pero hindi yon ang masamang balita. Huminga ng malalim ang abogado. "Marco, hindi lang siya basta may mga salaysay. Mayroon siyang ebidensya. Mga litrato mo na wala sa school play ni Tala. Isang video ng birthday party ni Liam kung saan huli ka nang dumating. Mga kopya ng flight itineraries mo. She wasn't just taking care of your kids, Marco." Tumigil si Tony.
Hinahayaang lumubog ang bigat ng kanyang mga salita. She was building a case against you. From the very beginning, sinasabi nila na ang dugo ay mas malapot kaysa tubig, na ang ugnayan ng magkapatid ay isang lubid na hindi mapapatid ng anumang pagsubok. Ngunit kung minsan, ang lubid na yon ay siya mismong ginagamit na panakal, hinihigpitan ng inggit at sama ng loob, hanggang sa ang tanging maririnig na lang ay ang lagutok ng nawasak na tiwala. Ang bawat metro na tinatahak ng sasakyan ni Marco patungo sa bahay ni Anton ay isang metro palapit sa impyerno. Wala na ang nag-aalab na galit. Ang pumalit dito ay isang malamig, matalim na determinasyon. Hawak niya ang manibela na parang hawak niya ang leeg ng isang kaaway. Sa upuan sa tabi niya, nakapatong ang journal ni Clara, isang hatol na daladala niya. Ang bahay ni Anton ay nasa isang tahimik at marangyang subdibisyon. Payapa ang paligid, ang mga halamanan ay alagang-alaga. Isang perpektong larawan ng katahimikan na isang malaking kabalintunaan sa digmaang nagaganap sa loob ni Marco. Hindi na siya kumatok. Ginamit niya ang sarili niyang susi at dire-diretsong pumasok. Naabutan niya si Anton sa sala. Nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape na parang isang ordinaryong umaga lang. Nag-angat ng tingin si Anton at ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho nang makita ang anyo ng kapatid. Marco, anong ginagawa mo dito? May problema ba? Hindi sumagot si Marco. Lumakad siya patungo sa center table na gawa sa salamin. At doon, sa isang mabilis ngunit kontroladong galaw, inihagis niya ang journal. Ang tunog ng katad na tumama sa salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing lakas ng isang putok ng baril. Ano yan? Naguguluhang tanong ni Anton, ngunit may bahid ng takot na gumuhit sa kanyang mga mata. Basahin mo, utos ni Marco. Ang boses ay malamig at walang emosyon. O baka hindi mo na kailangan, baka kabisado mo na ang nilalaman niyan. Dinampot ni Anton ang journal. Binuklat. Nakita niya ang sulat kamay ni Clara. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Saan? Saan mo ito nahanap? Sa likod ng isang painting, sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kapatid. Isang painting na pareho nating ibinigay sa kanya. Naalala mo ba, Anton? Ang saya niya noon. Marco, wala akong alam dyan. Huwag! Sigaw ni Marco. Sa wakas ay bumigay ang kanyang kontrol. Ang sigaw niya ay puno ng sakit at galit. Huwag kang magsisinungaling sa akin, Anton. Hindi ngayon. Binuklat ni Marco ang journal sa isang partikular na pahina at itinuro ito. Basahin mo. Nanginginig ang mga kamay ni Anton. Binasa niya ng malakas ang nakasulat. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Nakita ko si Anton kanina. May ibinigay siyang maliit na bote kay Halina sa hardin. Pataba lang yun para sa mga halaman, Marco. Pinakiusapan lang niya ako. Pataba? Halos matawa si Marco sa kapaitan. Isang pataba na dahan-dahang pumatay sa asawa ko? Isang pataba na nagbigay sa kanya ng mga sintomas na nakasulat sa bawat pahina ng journal na yan? Habang nagsasalita si Marco, ang bawat salita ay parang latigo na humahampas kay Anton. Ang kanyang mga pagkakaila ay humihina. Ang kanyang mga balikat ay bumabagsak hanggang sa tuluyan na siyang bumigay. Hindi mo alam ang nangyari. Sigaw ni Anton pabalik, ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa takot, naging galit. Isang galit na matagal na niyang itinatago. Wala kang alam dahil wala ka dito. Napatanga si Marco sa biglaang pagsabog nito. Araw-araw, nakikita ko siyang nanghihina. Patuloy ni Anton. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nakikita ko siyang nalalanta na parang isang bulaklak na hindi nadidiligan. At nasaan ka? Nasa mga meeting mo. Nasa mga business trip mo.
Pinapatay mo na siya ng dahan-dahan sa kapabayaan mo bago pa man dumating si Halina. Anong pinagsasabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Marco. Mahal ko si Clara. Umalingaw-ngaw ang pag-amin ni Anton sa buong sala. Mahal ko siya noon pa man at mas karapat-dapat siya sa isang lalaking mag-aalaga sa kanya, hindi sa isang lalaking mas mahal pa ang kumpanya niya. Oo, tinulungan ko si Halina dahil sinabi niya sa akin ang totoo na miserable si Clara sa'yo, na kailangan niyang makalaya, na kailangan nating iligtas ang mga bata mula sa isang amang pabaya. Ang bawat salita ay isang kutsilyo na paulit-ulit na isinasaksak sa puso ni Marquino, ang kapatid niya. Ang sarili niyang dugo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa inggit, dahil sa isang baluktot na pag-ibig. Si Anton, na palaging anino niya. Si Anton, na laging sumusuporta. Lahat pala ay isang pagkukunwari. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng mga paa ni Marco. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na niya kapatid. Isa itong halimaw na binuo ng inggit at pinakain ng mga kasinungalingan ni Dalisay. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Marco. Tumama ito ng diretso sa panga ni Anton na siyang nagpatumba dito sa sahig. Ngunit ang sakit sa kamao ni Marco ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Nakatayo lang siya, nanginginig sa galit at bighati. Habang si Anton ay nakahiga sa sahig, dumura ng dugo at tumatawa na parang isang baliw. Saktan mo ako, Marco. Sige, pero hindi nito mababago ang katotohanan, sabi ni Anton. Ang kanyang tawa ay puno ng kapaitan. Ikaw ang pumatay sa kanya. Napaluhod si Marco. Ang lahat ng lakas ay tila nawala sa kanyang katawan. Natalo siya, nawasak. Habang nakatingin si Anton, sa kapatid niyang ngayoy isang wasak na figura, isang huling patak ng lason ang binitawan niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na puno ng babala. At akala mo ba, si Halina lang ang problema mo? Umiling siya. Isang malademonyong nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo, Marco. Hindi mo kilala ang mga kapatid niya. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Ang mga mata ay puno ng isang nakakakilabot na kaalaman. Si Mahalina ay hindi nag-iisa. Ang mga kapatid niya, sila ang mga tunay na demonyo. Kapag ang mga salita ay nagiging lason at ang mga alaala ay nagiging sugat, saan pakakapit ang isang pusong wasak? Minsan, sa gitna ng pinakamadilim na katahimikan, ang katotohanan ay nahahanap hindi sa mga tinig na naririnig, kundi sa mga guhit na walang imik. Isang wika ng mga inosenteng kamay na hindi pa marunong magsinungaling. Ang mga araw na sumunod sa pag-uusap nila ni Anton ay isang malabong panaginip para kay Marco. Ang Villa Arcangel ay naging isang malaking kulungan ng mga alaala at multo ng kataksilan. Ang galit niya ay naroon pa rin. Ngunit natabunan ito ng isang mas malalim at mas mabigat na damdamin, ang pangangailangang maging isang ama. Isinantabi niya ang lahat, ang kumpanya, ang mga pulong, ang walang katapusang mga tawag. Ang kanyang mundo ay lumiit sa 3 silid, ang kwarto ni Tala, ang nursery ni Liam, at ang kusina. Ang dating bilyonaryong CEO na sanay mag-utos ay ngayon natututong magtimpla ng gatas, magpalit ng lampin, at magpakain ng lugaw. Ang unang mga araw ay puno ng kabiguan. Nasusunog ang sinaing. Mali ang pagkakakabit ng diaper. Umiiyak si Liam na hindi niya mapatahan. Bawat pagkakamali ay isang paalala ng kanyang mahabang pagkukulang. Ngunit sa bawat pagsubok, hindi siya sumuko para sa mga anak niya. Ang pinakamahirap na laban ay ang makuha muli ang tiwala ni Tala. Ang kanyang prinsesa ay naging isang anino sa sarili niyang bahay. Hindi na ito nagsasalita. Ang masiglang tinig na dati pumupuno sa bawat sulok ng villa
ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ginugugol niya ang maghapon sa isang sulok ng sala. May hawak na mga krayola at isang bunton ng papel. Doon siya nagkukwento. Umupo si Marco sa sahig, hindi kalayuan sa kanya. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagtanong. Inilabas lang niya ang kanyang laptop at nagpanggap na nagtatrabaho. Nais niyang iparamdam sa anak na nandyan siya, isang presensyang hindi nagbabanta, isang pader na maaari nitong sandalan kung nanaisin mo nito. Ang mga unang guhit ni Tala ay mga halimaw, mga itim at pulang mga bahid na walang hugis, mga figura na may malalaking mata at matatalas na ngipin, mga imahe ng kanyang bangungot. Dinudurog nito ang puso ni Marco sa bawat pagkakataon, ngunit tiniis niya. Isang hapon, habang abala si Marco sa pagbasa ng mga email mula sa kanyang abogado, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Si Tala. Inilapag nito sa sahig ang isang bagong guhit. Iba ito sa mga nauna. Makulay. May araw, may asul na langit, at may isang bahay na may pulang bubong. At sa harap ng bahay, 4 na figura na magkakawak kamay. Isang mataas na lalaki, isang babaeng may mahabang buhok, isang batang babae na may laso, at isang sanggol. Sila. Noong buo pa sila. Noong si Clara ay nandito pa. Isang mainit na likido ang namuo sa mga mata ni Marco. Ito ang unang sinag ng pag-asa. Nasa kabila ng trauma, naaalala pa rin ni Tala ang masasayang araw na ang pag-asa ay hindi pa tuluyang nawawala. Kinabukasan, habang nagpapatulog si Marco kay Liam, tahimik na lumapit si Tala. May dala na naman itong papel. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Marco na para bang may nais siyang sabihin ngunit hindi niya magawa. Inabot niya ang papel. Kinuha ito ni Marco nang may pag-iingat. Ang nasa guhit ay 3 tao. Sa gitna, isang babaeng nakangiti, nakahawig ni Clara. Sa kaliwa, isang mas maliit na babae na may hawak na manika, si Tala. At sa kanan, isang babaeng may mahabang itim na buhok na nakangiti ng malapad. Ngunit ang mga mata ay tila 2 tuldok lang na walang emosyon. Si Tita Halina. Sa pagitan ni Halina at Clara, iginuhit ni Tala ang isang bagay na kumuha ng atensyon ni Marco. Iniabot ni Halina kay Clara ang isang bulaklak. Hindi ito isang ordinaryong bulaklak. Hindi ito rosas o gumamela. Ito ay kulay lila, hugis kampana, at nakabitin ng sunod-sunod sa iisang tangkay. Detalyado ang pagkakaguhit na parabang ang imaheng ito ay malinaw na nakatatak sa isipan ng bata. Ang ganda naman ng drawing mo, anak, sabi ni Marco, sinusubukang itago ang kaba sa kanyang boses. Anong bulaklak to? Hindi sumagot si Tala. Itinuro niya lang ang bulaklak, pagkatapos ay itinuro niya ang tasa ng tsaa na nasa mesang iginuhit niya sa tabi ni Clara. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Marco. Ang bulaklak, ang tsaa. Kinuha niya kaagad ang kanyang telepono. Maingat niyang kinuhanan ng litrato ang guhit ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ipinadala niya ang litrato sa pribadong imbestigador na kinuha niya para alamin ang lahat tungkol sa pamilya Magtanggol. Ang text niya ay maikli at apurado. Anong klaseng bulaklak ito? Alamin mo. Urgent. Lumipas ang 1 oras na parang 1 taon. Si Marco ay hindi mapakali. Si Tala ay bumalik na sa kanyang sulok, tila nakahinga ng maluwag na naibigay na niya ang kanyang mensahe. Nang sa wakas ay tumunog ang telepono, halos mapatalon si Marco sa gulat. Ang pangalan ng imbestigador ang nasa screen. Sinagot niya ito kaagad. Marco, nakuha ko na, sabi ng boses sa kabilang linya. Hindi maitago ang pananabik. Pinakita ko sa isang botanist ang litrato, walang duda. Anong bulaklak yan? Tanong ni Marco. Ang kanyang puso ay kumakarera.
Ang tawag dyan ay foxglove. Maganda, pero isa sa mga pinakanakamamatay na halaman. At Marco, huminto sandali ang investigador. Diyan kinukuha ang digitalis. Napapikit ng mariin si Marco. Ang huling piraso ng puzzle, ang nawawalang koneksyon. Galing sa guhit ng kanyang anak. Pero hindi lang yan ang magandang balita. Patuloy ng investigador, ang boses ay mas bumibilis. Habang hinahanap ko yan, sinubukan kong i-cross-reference ang mga kapatid ni Dalisay at may nahanap ako. Ang isa sa mga kapatid niya, isang Amelia Magtanggol, ay nakatira sa isang probinsya sa Laguna. And, giit ni Marco, she owns a small business, Marco. Isang online shop na nagbebenta ng mga rare herbs and ornamental plants. Huminga ng malalim ang investigador bago ibagsak ang huling bomba. She owns an herb garden. Sinasabi na ang batas ay bulag. Tinitimbang nito ang mga ebidensya ng walang kinikilingan, walang puso, walang damdamin. Ngunit sa isang mundong hindi perpekto, ang timbangan ng hustisya ay maaaring manipulahin. At kung minsan, ang bigat ng katotohanan ay hindi sapat para talunin ang bigat ng isang perpektong pagkukunwari. Ang araw ng pansamantalang pagdinig para sa kustodya ay dumating na parang isang magnanakaw sa gabi. Malamig, tahimik, at puno ng banta. Ang silid hukuman ay tila isang entablado at si Marco ay isang aktor na hindi kabisado ang kanyang mga linya. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng formalidad at kawalang kinikilingan. Ngunit para kay Marco, ito ay isang arena kung saan ang kinabukasan ng kanyang pamilya ay nakataya. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Dalisay Magtanggol. Ang kanyang itsura ay ang larawan ng isang nagdadalamhating anghel. Nakasuot ng simpleng puting bestida, ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang kanyang mukha ay walang kolorete, maliban sa pamumula ng kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Hawak niya ang isang rosaryo, isang perpektong pagganap. Sa tabi niya, isang matalas na abogadong babae na ang bawat kilos ay nagpapakita ng kumpiyansa. Nagsimula ang pagdinig. Unang nagsalita ang panig ni Dalisay. Ang kanyang abogado ay mahusay. Ipinresinta niya si Dalisay bilang isang martir, isang tapat na kaibigan na tumupad sa huling kahilingan ng namayapang si Clara, isang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa mga batang hindi niya kadugo. At pagkatapos, isa-isa niyang inilabas ang kanyang mga sandata. Your Honor, ipinipresenta po namin ang Exhibit A. Isang malaking screen ang ibinaba. At doon, isang video ang ipinalabas, isang masayang pagtatanghal sa paaralan ni Tala. Ang mga bata ay nakasuot ng mga costume na paru-paro. Si Tala, na nasa gitna, ay panay ang lingon sa audience. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. Naghahanap sa kanyang ama, isang amang wala roon. Sa halip, ang kamera ay nag-zoom in kay Dalisay, na masiglang kumakaway at pumapalakpak para sa kanya. Sumunod ang Exhibit B, mga litrato, ang unang kaarawan ni Liam. Isang malaking selebrasyon na inorganisa ni Dalisay. Naroon ang lahat, masaya. Ngunit nang dumating si Marco, tapos na ang party. Ang litrato niya ay nag-iisa sa tabi ng cake. Ang kanyang suit ay gusot pa mula sa isang mahabang araw sa opisina. Exhibit C. Mga kopya ng mga text message, mga mensahe mula kay Dalisay na nagpapaalala kay Marco tungkol sa check-up ni Liam sa parent-teacher meeting ni Tala. Karamihan ay walang sagot, o kung meron man, laging maikli. I'm busy. Ikaw na ang bahala. Ang bawat ebidensya ay isang sampal sa mukha ni Marco. Isang sampal na masakit dahil ito ay totoo. Ang kanyang mga pagkukulang ay ngayon ay nakahain sa harap ng korte, binibigyan ng kahulugan ng isang demonyo. Nang pagkakataon na ni Attorney DeMarco na magsalita, sinubukan niyang ipasok ang journal, ang tungkol sa lason,
ang tungkol sa tunay na motibo ni Dalisay. "Objection, Your Honor," mabilis na sabi ng abogado ni Dalisay. "Ang mga paratang na ito ay walang kinalaman sa kasong ito. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang kapakanan ng mga bata, hindi ang isang wild goose chase na walang basihan." "Sustained," sabi ng hukom, isang babaeng may malamig na ekspresyon. "Attorney DeMarco, focus on the matter at hand. The temporary custody of the children." Si Marco ay parang isang isdang kinakapos sa hangin. Nakikita niya ang katotohanan, ngunit walang sino man sa silid na yon ang handang makinig. Nang sa wakas ay tinawag si Dalisay para magbigay ng kanyang salaysay, ang kanyang pag-arte ay umabot sa sukdulan. Umiiyak, isinalaysay niya kung paano niya minahal at inaruga ang mga bata na parang tunay niyang mga anak. Isinalaysay niya ang kanyang pag-aalala. Sa tuwing nakikita niyang nag-iisa si Tala, naghihintay sa isang amang hindi dumarating. "Mahal na mahal ko po ang mga batang iyon, Your Honor," humahagulgol niyang sabi, tumingin ng diretso sa hukom. "Ang tanging hangad ko lang po ay ang kanilang kaligtasan at kaligayahan sa isang tahanan kung saan sila ang priority, hindi ang negosyo." Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang desisyon ng hukom ay mabilis at walang awa. Based on the evidence presented today, nagsimula ang hukom. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. "It is clear that the petitioner, Ms. Dalisay Magtanggol, has been the primary caregiver for the children, while the court recognizes the rights of the father, Mr. Marco Baleron. His frequent absences suggest a pattern of neglect. Therefore, for the best interest of the children, the court grants temporary custody to Ms. Dalisay Magtanggol, effective immediately." Gumuho ang mundo ni Marco. "Hindi!" sigaw niya. Tumayo mula sa kanyang upuan. "Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Isa siyang halimaw." "Order in the court!" sigaw ng hukom. Ang kanyang martilyo ay pumukpok ng malakas. "Mr. Baleron, isa pang salita at ipapakontempt kita." Dalawang social worker ang lumapit sa kanya. Sa labas ng silid hukuman, naghihintay ang kanyang mga anak. Walang kamalay-malay sa hatol na iginawad sa kanila. Nakita niya sila. Si Tala na nakahawak ng mahigpit sa kamay ng yaya na kasama nila. Si Liam, na karga nito. Nang makita siya ni Tala, ang mga mata nito ay nanlaki. Tumakbo ito papunta sa kanya at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga binti. "Daddy, uwi na po tayo." Lumuhod si Marco. Niyakap ang kanyang anak. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bango ng buhok ni Tala, ang init ng kanyang maliit na katawan. Ito na ba ang huling pagkakataon? "Daddy, huwag mo po akong iiwan kay Tita Halina." Bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Natatakot po ako sa kanya, Daddy. Please." Ang pakiusap na yon ay isang punyal na sumaksak sa puso ni Marco. Lumapit ang mga social worker. "Mr. Baleron, kailangan na po naming umalis." Dahan-dahan, kinuha nila si Tala mula sa kanyang mga bisig. Ang pagpupumiglas ng bata, ang kanyang mga sigaw na tumatawag sa pangalan niya, ay ang pinakamasakit na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. "Daddy! Daddy!" Wala siyang magawa. Paralisado siya sa sakit at kawalan ng kapangyarihan. Nakita niya si Dalisay na lumapit sa mga bata. Isang mapagkunwaring ngiti ang nasa labi. Sinusubukang aluin si Tala. At habang papalayo sila, habang ang mga sigaw ng kanyang anak ay unti-unting humihina, gumuho si Marco sa sahig ng pasilyo ng korte. Isang sigaw na puno ng pagkabigo at purong sakit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Nawala na ang lahat. Ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Lahat ay kinuha sa kanya. Habang siya'y nakaluhod doon, wasak at talunan,
Nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Naglalaman ito ng isang litrato. Si Tala at Liam nasa loob ng isang sasakyan. Ang mga mukha ay puno ng luha. At sa ilalim nito, isang maikling mensahe na tila isang sumpa. "Huwag mo nang subukang hanapin kami." Sinasabi na ang pinakamadilim na gabi ay bago ang bukang liwayway. Sa sandali ng ganap na pagkatalo, kung kailan ang lahat ng pag-asa ay tila naglaho na, doon minsan sumisibol ang isang hindi inaasahang liwanag. Isang sinag na nagmumula hindi sa lakas ng kapangyarihan, kundi sa tapang ng isang inosenteng puso. Ang pasilyo ng korte ay naging isang malamig na impyerno para kay Marco. Ngunit ang pagiging manhid sa sakit ay hindi nagtagal. Ang larawang ipinadala sa kanya na sinadya upang maging isang banta ay naging kanyang tanging sandata. Ang desperasyon ay mabilis na napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. "Hanapin mo sila!" Sigaw niya sa telepono sa kanyang pribadong investigador. Ang boses ay garalgal dahil sa pinaghalong luha at galit. Every resource, every contact, ay analyze nyo ang bawat pixel ng litratong yan. Reflection sa bintana, mga anino, kahit anong makita nyo. Hindi ako papayag na mawala sila sa akin. Ang sumunod na 24 na oras ay isang karera laban sa oras. Ang opisina ni Atomo de Marco ay naging isang war room. Ang team ng investigador ni Marco, na karaniwang ginagamit niya para sa corporate intelligence, ay ngayon ay nakatutok sa iisang misyon. Ang larawan ay paulit-ulit na pinalaki at sinuri. "May nakikita akong reflection sa salamin ng sasakyan," sabi ng isang tech expert. "Isang puno, mukhang puno ng mangga." Ang ilaw sa loob ng sasakyan. Hindi panghapon. Kuha ito sa gabi o sa isang madilim na lugar, tulad ng isang basement parking. Sabi ng isa pa, hanggang sa isang detalye ang nakakuha ng kanilang pansin. Sa gilid ng bintana ng kotse, bahagyang nakikita ang isang sticker. Isang luma at kupas na sticker ng isang kilalang resort sa Batangas. Mabilis na kumilos ang investigador. Isang tawag sa kanyang contact sa LTO. Isang mabilis na paghahanap sa database ng mga sasakyang may ganoong sticker na na-report na sangkot sa anumang insidente. Walang tumama, ngunit ang investigador ay mapilit. "Tawagan niyo ang lahat ng hotel at resort sa Batangas. Magtanong tungkol sa isang babaeng nag-check-in kasama ang 2 bata. Gamitin ang pangalang Dalisay Magtanggol o anumang alias na maisip niyo." Pagkaraan ng ilang oras na puno ng pagkabigo, isang tawag ang dumating. Isang maliit at pribadong resort sa labas ng Tagaytay, malapit sa Batangas. May isang babae, nagpakilalang Gong Reyes, na umupa ng isang villa. 2 bata ang kasama. Ang desk clerk ay nagduda dahil ang babae ay strikto at laging nakasara ang mga bintana. At ang mga bata ay hindi niya kailanman nakitang naglaro sa labas. Iyon na yon. Mabilis na kumilos si Attorney De Marco. Gamit ang bagong impormasyon, naghain siya ng isang emergency motion sa korte, humihiling ng isang supervised visit para kay Marco bago ang pinal na pagdinig. Dahil sa bigat ng mga akusasyon sa magkabilang panig, at para masigurado ang kalagayan ng mga bata, pinagbigyan ito ng korte. Ang silid kung saan sila pinagkita ay maliit, puti, at walang buhay. May isang social worker na nakaupo sa sulok, tahimik na nagmamasid. Ang pakiramdam ay mas malamig pa kaysa sa isang ospital. Nang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang mga anak, ang lahat ng hangin ay tila ninakaw mula kay Marco. Si Tala ay mas payat. Ang mga mata ay malungkot. Si Liam ay nasa mga braso ng isang yaya na hindi niya kilala. Lumuhod si Marco at idinipa ang kanyang mga braso. "Mga anak ko." "Daddy!" Tumakbo si Tala
at yumakap sa kanya ng mahigpit na parang ayaw nang bumitaw. Kinuha ni Marco si Liam at sabay silang niyakap. Nilalanghap ang amoy ng kanyang mga anak, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya kung bakit siya lumalaban. Umupo sila sa sahig, sa isang sulok, para magkaroon ng kaunting pribadong espasyo. Pinakita ni Marco ang isang maliit na laruang kabayo na dala niya para kay Tala. Naalala mo ba ito, anak? Mahinang tanong niya. Ito yung paborito mo. Sabi mo, matapang siya. Tumango si Tala. Ang mga mata ay nakatitig sa laruan. Hinawakan ni Marco ang maliliit na kamay ng kanyang anak. Tumingin siya nang diretso sa mga mata nito. Kailangan niyang subukan. Tala, anak, alam ni Daddy na natatakot ka. Sabi niya, ang kanyang boses ay isang bulong. Pero minsan, kailangan nating maging matapang, katulad ng kabayong ito. Para sa mga taong mahal natin. Huminga siya ng malalim. Anak, ikaw ang bituin ni Daddy. Ang Tala ko. Ang liwanag mo. Kayang-kaya niyang itaboy ang lahat ng dilim. Kailangan ko ng liwanag mo ngayon, anak. Kailangan ni Mommy ng liwanag mo. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Tala. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit may isang kislap ng determinasyon na nagsimulang sumindi. Daddy, nagsimulang manginig ang boses ni Tala. Si Mommy po. Si Tita Halina po. Anong ginawa ni Tita Halina, anak? Lumapit pa si Tala at bumulong sa kanyang tainga na para bang takot na may ibang makarinig. Lagi niya po nilalagyan ng special medicine yung tsaa ni Mommy. Sabi po niya pampalakas. Pero nakita ko po, umiiyak si Mommy pagkatapos niyang inumin. Nanigas si Marco. Ito na. Sabi po niya sa akin, patuloy ni Tala, ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. Sabi po niya, kapag nagsalita po ako, sasaktan niya si Baby Liam. Itatago niya raw po si Liam kung saan hindi na natin siya makikita. Ang pag-amin na yon ay isang bombang sumabog sa puso ni Marco. Ang kanyang anak ay hindi lang isang saksi. Isa siyang biktima ng isang napakalupit na blackmail. Habang niyayakap niya si Tala para patahanin ito, ang kanyang hinlalaki ay maingat na dumulas sa gilid ng ballpen na nasa kanyang bulsa. Isang recording pen na ibinigay sa kanya ni Attorney DeMarco bago siya pumasok. Just in case, sabi nito kanina. Maranyang pinindot ang maliit na button sa dulo nito. Ang isang halos hindi marinig na click ay ang tunog ng pag-asa. Tapos na ang takot, anak, bulong niya kay Tala. Nandito na si Daddy. Hindi na niya hahayaang may manakit pa sa inyo. Pangako. Nang matapos ang oras ng kanilang pagbisita, isa ng ibang Marco ang lumabas sa silid na yon. Hindi na isang biktimang nagdadalamhati, kundi isang amang may hawak na pinakamatalas na sandata. Diretso siyang tumakbo sa opisina ng kanyang abogado. Ipinatong niya ang pen sa mesa. Play it! Nang marinig ni Attorney DeMarco ang nanginginig, ngunit malinaw na boses ni Tala, ang kanyang profesional na kahinahunan ay napalitan ng nanlalaking mga mata. Kinuha niya kaagad ang kanyang telepono. Maghain ka ng isang urgent motion to submit new evidence sa korte. Ngayon na. Utos niya sa kanyang assistant. Tumayo siya at tumingin kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Kinuha niya ulit ang telepono at nag-dial. Hello, Office of the Clerk of Court. Si Attorney DeMarco ito. Huminga siya ng malalim. Nais ko pong ipaalam sa korte na meron kaming bagong ebidensya para sa pinal na pagdinig sa kaso ng Baleron custody. Isang sandaling katahimikan. Isang buhay na ebidensya. Ang huling paghuhukom. Ito ang sandali kung saan ang lahat ng maskara ay nalalagas. Kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay sinusunog ng nag-iisang liwanag ng katotohanan. Sa entablado ng batas, may isang huling akto na lamang ang natitira.
at ang kurtina ay malapit nang bumagsak sa kasamaan. Ang kapaligiran sa silid hukuman ay mas mabigat kaysa dati. Ang bawat paghinga ay tila naririnig. Si Dalisay ay nakaupo sa kanyang silya. Ang kanyang kumpiyansa ay hindi natitinag. Para sa kanya, ito ay isang formalidad na lamang. Isang huling hakbang bago niya tuluyang makuha ang lahat. Si Marco, sa kabilang banda, ay kalmado. Isang kakaibang kapayapaan ang bumabalot sa kanya. Wala na ang takot at pag-aalinlangan. Ang naroon na lang ay ang lakas na ibinigay sa kanya ng kanyang mga anak. Hawak niya sa ilalim ng mesa ang maliit na laruang kabayo ni Tala. Isang paalala kung para saan at para kanino ang laban na ito. Nagsimula si Attorney De Marco. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Your Honor, bago po kami magpatuloy, nais po naming ipresenta ang aming mga ebidensya na magpapatunay na ang petitioner, Miss Dalisay Magtanggol, ay hindi karapat-dapat na mag-alaga sa mga anak ni Mr. Baleron at sa katunayan ay isang malaking panganib sa kanilang buhay. Isang ngisi ang sumilay sa labi ng abogado ni Dalisay. Objection. This is baseless character assassination. We will prove our basis, Your Honor. Sagot ni Atty. De Marco. Pinahintulutan sila ng hukom. Unang ebidensya, ang personal na journal ng yumaong sigining Clara Baleron. Sabi ni Atty. De Marco. Inilapag niya ang journal sa harap. Ang mga sipi tungkol sa herbal tea. Sa unti-unting panghihina, sa pagdududa kay Mahalina, ay binasa ng malakas. Nanatiling kalmado si Dalisay, ngunit ang kanyang mga daliri ay nagsimulang kumatas sa rosaryong hawak niya. Ikalawang ebidensya, ang resulta ng toxicology report mula sa isinagawang exhumation sa labi ni Ging. Baleron, isang opisyal na dokumento ang ipinakita. Positive for lethal doses of digitalis, isang lason na galing sa halamang foxglove, isang halaman na, ayon sa aming investigasyon, ay ibinebenta sa isang online shop na pag-aari ng kapatid ng petitioner, si Miss Amelia Magtanggol. Ang maskara ni Dalisay ay nagsimulang magpakita ng mga lamat. Ang kanyang abogado ay sunod-sunod na nag-object, ngunit lahat ay ibinasura ng hukom na ngayon ay malalim na ang interes sa kaso. At ang aming ikatlong ebidensya, Your Honor, sabi ni Atty. De Marco, ang kanyang boses ay bahagyang dumagundong. Nais po naming tawagin ang isang testigo. Bumukas ang pinto sa gilid ng korte. At pumasok ang isang lalaking nakaposas, escorted ng 2 pulis. Isang anino ng dati niyang sarili, si Anton Baleron. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Si Dalisay ay napahawak ng mahigpit sa braso ng kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galit. Sa kanyang testimonya na ibinigay niya ng walang emosyon at may nakayukong ulo, inamin ni Anton ang lahat. Ang kanyang inggit, ang kanyang lihim na pagtingin kay Clara, ang pagmamanipula sa kanya ni Dalisay, ang pag-abot niya ng maliit na bote na naglalaman ng digitalis extract. Ang bawat salita niya ay isang pako na lalong nagbaon kay Dalisay sa kanyang kinatatayuan. Ngunit hindi pa tapos si Atty. De Marco. Your Honor, ang lahat ng ito ay nagpapakita ng isang masalimuot na plano. Ngunit ang pinakamatibay na ebidensya ng kalupitan ng petitioner ay hindi nagmula sa mga patay o sa isang nagsisising kasabwat. Ito po ay nagmula sa isang biktima. Tumingin siya ng diretso sa hukom. With the court's permission, nais po naming i-play ang isang audio recording, ang boses ng isang 6 na taong gulang na bata na masyadong natatakot na humarap dito ng personal. Pumayag ang hukom. Isang speaker ang inilagay sa gitna at sa nakabibinging katahimikan ng silid hukuman, umalingaw-ngaw ang isang maliit at nanginginig na boses, ang boses ni Tala.
Lagi niya po nilalagyan ng special medicine yung tsaa ni Mommy. Sabi po niya, pampalakas. Sabi po niya sa akin, kapag nagsalita po ako, sasaktan niya si Baby Liam. Itatago niya raw po si Liam kung saan hindi na natin siya makikita. Ang inosenteng tinig na yon, na puno ng takot ngunit nagsasabi ng katotohanan, ay mas malakas pa kaysa sa isang bombang sumabog. Ang hukom ay napapikit ng mariin. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng galit sa unang pagkakataon. Ang mga tao sa loob ng korte ay napasinghap. Si Dalisay ay hindi na makagalaw. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Ang rosaryo ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Tumingin sa kanya ang abogado ni Marco. Miss Magtanggol, nais mo bang itanggi ang sinasabi ng bata? Sa wakas, gumuho ang lahat ng pagkukunwari. Ang anghel ay naging isang demonyo sa harap ng lahat. Tumayo si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi na nakatutok sa hukom, kundi kay Marco. Oo, ginawa ko nga. Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at puno ng lason. At dapat lang sa kanya yon. Sa inyo, akala nyo perpekto kayo. Ang perpektong pamilya, si Clara, na mayroon ng lahat. At ikaw, dinuro niya si Marco, na abala sa pagpapayaman. Hindi mo man lang nakita na unti-unti na siyang namamatay sa tabi mo. Hindi mo siya deserve. Hindi mo sila deserve. Ang pag-amin na yon ay ang huling selyo sa kanyang kapalaran. Tumayo ang hukom. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Kinuha niya ang kanyang martilyo. Sa harap ng lahat ng ebidensyang iprinisinta at sa mismong pag-amin ng petitioner, pumukpok ang martilyo. Ang tunog ay yumanig sa buong silid. Ang petisyon para sa kustodya ni Miss Dalisay Magtanggol ay ibinabasura. Ang buo at permanenteng kustodya ng mga batang sinatala at Liam Baleron ay iginagawad sa kanilang ama, si Mr. Marco Baleron. Pumukpok muli ang martilyo at iniuutos ng korteng ito ang agarang pag-aresto kay Miss Dalisay Magtanggol para sa mga kasong child abuse, grave threats, at conspiracy to commit murder. Habang papalapit ang mga pulis para pusasan si Dalisay, na ngayon ay sumisigaw at nagwawala, napatingin si Marco sa laruang kabayo sa kanyang kamay. Tapos na. Nanalo sila. Isang malalim at mabigat na hininga ang pinakawalan ni Marco. Hindi ito isang hininga ng purong saya, kundi isang hininga ng isang taong kalalabas lang mula sa isang napakatagal at madilim na bagyo. Ang hustisya ay naibigay na. Ngayon, ang paghilom ay maaari nang magsimula. Ang bawat pagtatapos ay isang bagong simula. Pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, ang araw ay muling sisikat. Ang mga sugat, gaano man kalalim, ay naghihilom sa paglipas ng panahon, sa tulong ng pagmamahal na walang hanggan, at sa pangako ng isang mas magandang bukas. Makalipas ang 6 na buwan, ang telebisyon sa sala ay tahimik na nagbabalita. Isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa screen, si Dalisay Magtanggol, na ngayon ay nakasuot ng orange na uniforme ng bilanggo. Ang dating kagandahan ay nilamon na ng galit at pagkabigo. Ang balita, hinatulan siya at ang kanyang mga kapatid ng habang buhay na pagkakakulong para sa mga krimeng kanilang ginawa. Life imprisonment, walang parol. Pinatay ni Marco ang telebisyon. Wala na siyang naramdamang galit, wala na ring saya. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kapanatagan. Tapos na. Ang hustisya ay naibigay na. Sa mga buwang lumipas, maraming nagbago. Ibinenta ni Marco ang major shares niya sa Baleron Corp. Iniwan niya ang posisyon bilang CEO at nanatili na lamang bilang isang tahimik na miyembro ng board. Ang dating imperyo na binuo niya ay hindi na niya priority. Mayroon na siyang bagong imperyo na kailangang itayong muli, ang kanyang pamilya. Isang hapon, nagmaneho siya papunta sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan. Ang City Jail.
Doon, sa isang silid na pinaghihiwalayan ng makapal na salamin, muli niyang nakaharap ang kanyang kapatid. Si Anton ay mukhang pagod at mas matanda. Wala na ang dating yabang. Napalitan ito ng isang malungkot na pagtanggap sa kanyang kapalaran. Narinig ko ang balita, sabi ni Anton sa telepono sa pagitan nila. Ibinenta mo raw ang kumpanya. Tumango si Marco. Hindi ko na kailangan yon. Nagkaroon ng mahabang katahimikan, walang sisihan, walang sumbatan, tanging ang bigat ng mga nasirang pangako at dugong nagtaksil. Patawad, Marco. Sa wakas ay basag na, sabi ni Anton. Ang mga mata ay nakayuko. Alam kong hindi sapat, pero patawad. Tumingin si Marco sa kapatid. Wala na ang galit sa puso niya. Ang naroon na lang ay awa at isang malaking panghihinayang. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin, Anton. Tapat na sagot ni Marco. Siguro, balang araw. Pero hindi ngayon. Ang mahalaga, patawarin mo ang sarili mo. Tumayo na si Marco. Nandito lang ako para magpaalam. Magsisimula na kami ulit. Malayo sa lahat ng ito. Habang papalabas siya, lumingon si Anton. Marco, alagaan mo sila. Tumango si Marco, hindi na lumingon pabalik at tuluyan ng iniwan ang nakaraan sa likod ng mga rehas na bakal. Pag-uwi niya, isang malaking kahoy na karatula ang sumalubong sa kanya sa tapat ng gate. Kumuha siya ng martilyo at bareta. Isa-isa, tinanggal niya ang mga letrang bumubuo sa pangalan ng kanilang tahanan. V-I-L-L-A-Arcangel, ang Villa ng Arkanghel. Isang pangalang puno ng kabalintunaan. Hindi ito naging tahanan ng mga anghel, kundi isang pugad ng mga demonyo. Sa huling pagbagsak ng martilyo, ang huling letra ay natanggal. Isang malinis na pader na lang ang natira. Isang blangkong simula. Kinabukasan isang bagong karatula ang ikinabit. Mas simple, mas makahulugan. Villa Sinag. Ang Villa ng Sinag. Ipinangalan niya ito sa Kape Sinag, kung saan nagsimula ang pag-iibigan nila ni Clara. At higit sa lahat, ipinangalan niya ito sa liwanag na dala ng kanyang mga anak. Ang kanyang tala at ang ngiti ni Liam na parang sinag ng araw. Ang huling eksena ay naganap sa hardin. Ang parehong hardin kung saan naganap ang pagtataksil. Ngunit ngayon, ito ay isang lugar ng paglikha. Nakaluhod si Marco sa lupa. Ang kanyang mamahaling pantalon ay may mantsa ng putik. Kasama niya si Liam na ngayon ay isang taong gulang na at naglalakad ng paunti-unti. At si Tala na ang tawa ay muling umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Magkakasama silang nagtatanim. Daddy, ano po ito? Tanong ni Tala. Hawak ang isang buto. Sunflower yan, anak. Nakangiting sagot ni Marco. Itatanim natin sila dito para lagi silang nakatingin sa araw. Katulad natin. Kinuha ni Tala ang buto at maingat na inilagay sa maliit na butas na ginawa ng kanyang ama. Tinabunan nila ito ng lupa at sabay na diniligan. Si Liam naman ay masayang naglalaro sa lupa. Ang kanyang maliliit na kamay ay puno ng putik habang pinagmamasdan ni Marco ang kanyang dalawang anak. Ang tawa ni Tala, ang paglalakad ni Liam, ang kanilang mga mukha na puno ng buhay at kawalang malay. Isang mainit na damdamin ang bumalot sa kanyang puso. Ang mga gusali na itinayo niya, ang milyones na kinita niya, ang mga kontratang pinirmahan niya. Lahat ng iyon ay walang kahulugan kumpara sa sandaling ito. Ito, ang pagiging ama, ang pagiging present, ang marinig, ang kanilang mga halakhak, ang masiguradong ligtas sila. Ito ang tunay na imperyo. Hindi niya na kailangan pang magtayo ng mga gusali para patunayan ang kanyang halaga. Ang kailangan na lang niyang gawin ay alagaan at palaguin ang hardin na ito.
kasama ang 2 pinakamagandang bulaklak na ipinagkatiwala sa kanya. Ngumiti si Marco, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Tumingala siya sa langit na parang nakikita niya ang nangiti ni Clara sa mga ulap. Nagsisimula pa lang sila at sa pagkakataong ito, gagawin na niya ito ng tama. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pagmamahal ng isang ama ay hindi nasusukat sa kayamanang kanyang naibibigay, kundi sa panahong kanyang inilalaan, sa proteksyong kanyang ipinagkakaloob, at sa pusong handang maghilom at magsimulang muli para sa kanyang pamilya. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may aral kayong napulot sa kwento ni Marco, Tala at Liam. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang pinagdaanan? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.